Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapanatili ang presensya ng bansa sa bahagi ng Escudasyon matapos ang pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa. Ito ang binigyang diin ngayon ni National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez. Sinabi ni Lopez na mahigpit ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag alisin ang presensya huwag alisan ng presensya ang area kasunod ng kinakasana ngayong deployment ng mga bagong tao sa lugar. Paglilinaw ni Lopez, hindi lang naman na physical presence ang tinutukoy dito at sa halip ay tuloy-tuloy din at random ang strategic presence sa Escudasyon. Mali aniya na magkaroon ng pananaw na dahil sa pag-pull out ng BRP Teresa Magbanwa ay nabawasan ang presensya sa lugar. Ayon sa opisyal, maraming paraan na maaaring patupad para patuloy na matutukan ang lugar gaya ng pagpapalipad ng eroplano, paggamit ng technical surveillance capability at paghingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, oras natin ganap na pong alas 6:32 sa punang umaga. Labaso tayo ng ating himpilan. Tanggapin natin ang report ng ating mga kasamang Kings reporter na naka-standby mula sa kanilang area of responsibility para sa ating balitang lokal. Balitang lokal. Abay, dating varsity player sa isang kolehiyo sa Midsayap, patay matapos masangkot sa self-accident dyan sa Pulumulok South, Cotabato. Alamin natin ang follow-up report ng balitang ito mula sa ating kasamang si Gar Cabanyo. Gar, report mo yan, Gar. Kings Radio. Report. Patay na nang madiskubre ng mga residente ang driver ng isang Mitsubishi Mirage na may plate number MBD 2210 na nabangga sa isang puno ng santol kahapon ng umaga sa National Highway, Purok 1, Santo Rosario, Barangay Glamang, Pulumulok, South Cotabato. Ayon sa mga residente, alas 10 na ng umaga kahapon nang madiskubre nila na may nabanggang kotse sa isang puno. Sa investigasyon ng Pulumulok Municipal Police Station, nakilala ang driver na naturang sasakyan na si Eduardo Hachuela Trinidad Jr. alias Alog, 33 anyos, job order employee ng DPWH Sarangani Province. Ayon sa mga nakakilala, si Trinidad ay dating varsity player sa isang kolehiyo sa Midsayap, Cotabato. Ayon sa Pulumulok Municipal Police Station, self-accident ang naturang pangyayari. Yan ang report, Edgar Cabanyo, para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Maraming salamat, Edgar Cabanyo. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, 149 na madrasa students nakatanggap ng school supplies mula sa local government unit ng Midsayap. Alamin natin ang detalye sa report mula kay Maricel Bayuna. Radio. Report. Sa ilalim ng programang Project Angel 3 ng lokal na pamahalaan ng Midsayap, 149 na madrasa student ang masayang nakatanggap ng school supplies kamakalawa. Bukod dito, 3 ustad din ang tumanggap ng mga kagamitang pang-edukasyon na makakatulong sa kailang pagtuturo. Ang nasabing programa ay bahagi ng mas malawak na bukasyon ni Mayor Rulis Akdalan na binigyan ng pantay na oportunidad ang bawat mag-aaral, anuman ang kailang relihiyon o pinagmulan. Ang programang ito ay pinangasiwaan ng Public Service Employment Office o PISO sa pangunguna ni Atty. Bintay Pakil. At yan ang report, Maricel Bayuna, para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Maraming salamat, Maricel Bayuna. Samantala, sa dagdag na balita mga kabayan, BLGU Libungan, binakaunang barangay ng lalawigan na unang napagkalooban ng 2 million worth of project mula sa Department of Health. Alamin natin ang detalye sa report ni Jose Edison. Katulong. Radio. Report. Buong kagalagang ibinalita ni Kapitan Jose Diaz ng Barangay Gubaga Libungan na ang kanyang barangay ang pinakaunang barangay na napagkalooban ng almost 2 million worth of projects mula sa Department of Health upang mapagtayuan ng Barangay Health Center na kumpleto sa mga amenities base na rin sa kumpirmasyon ng ahensya sa kanyang pamunuan. Ang magandang balitang ito ay kinumpirma mismo ni Kapitan Diaz sa panayam sa kanya ng Kings Radio News and Current Affairs kahapon. Maliban dito
nito ay nabigyan din sila ng 1.2 million pesos worth of projects ni Libungan Municipal Mayor Engineer Apol L. Juan ng Office of the Local Chief Executive ng Bayan ng Libungan na ginastos sa pagpapatayo ng mga multi-purpose buildings na kapag natapos ay magiging mga tanggapan ng mga senior citizens at PWD, farmers organizations, sangguniang kabataan at iba pa. So naapod mi additional nga mga nakuha nga mga project ikan sa Office of the Municipal Mayor, Engineer Angel Rose Apol Juan. Kitigaan mi niya of worth of 1.2 million. So gipuhimo ko na mga multipurpose building, dunay tulo ka mga offices, i-occupy kini sa amo ang senior citizens and PWD. And another room, pa-occupy po namo sa mga associations sa farmers, like Irrigators Association, Farmers Association, Consortium, o guban pa nga mga organization in terms of farming. Naapod ko gahin nga opisina para nila, para dito na gyud sila pwedeng mag-usa. Samantala, kapakanan ng taong bayan ng Barangay Gumaga Libungan ang laging isinaalang-alang ng pamunuan ni Kapitano C. Diaz upang maibsan ang kahirapan at pagka-displace ng mga ito sa panahong may road widening at opening of roads sa kanyang barangay. Katunayan, may biniling 1 hektaryang lupa ang BLGU Gumaga na pagtatayuan ng 74 na housing units at i-award sa mga matatamaan ng Barangay Road Clearing Operation o BARCO at ang mga mapagkalooban nito ang mamayari ng 100 square meters na lupa matapos lumagda ng Memorandum of Agreement sa BLGU Gumaga at mga ngakong aalagaan at palaghaan ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay na nakakalaga ng 30,000 piso at babayaran in staggered basis sa loob ng 10 taon. Napalipod mi og almost 1 hectare na maka-occupy po siya og 74 ka mga informal settler na salapin sa suba, kanang sa mga karsada nga maagian sa road widening. So amo silang gitigaan og luna lugar para na sila kabalinan. Report ako si Katulong para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita Maraming sa salamat, Kings Radio. Ed Katulong. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, UBGP spokesperson Engineer Muhajirin Ali nagpatawag ng pagpupulong sa mga mamahayag upang mabigyang linaw at reaksyon ng kanilang hanay sa hindi pagkabilang sa Sulu Province sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Alamin natin ang detalye sa report ni Den Banudan. Den, report mo yan, Den. Report! Isinagawa noong linggo, September 15, 2024 sa UBGP General Headquarters ng Tamutaka, Uno, Cotabato City ang Freeze Conference patungkol sa updates ng kasalukuyang pagsisikap ng United Bangsamoro Justice Party o panggit pang mapagandaan itong nalalapit na halalan sa taong 2025. Si UBGP spokesperson Engineer Muhajirin Ali ang nagpatawag ng pagpupulong sa mga mamayag upang mabigyang kaliwanagan ang lahat kung ano ang naging reaksyon ng kanyang hanay sa hindi pagkakabilang ng Sulu Province sa BARM parliamentary eleksyon sa sunod na taon. Binigyang diin ni Ali na nakalungkot mang isipin na hindi makakalahok ang probinsya ng Sulu sa parliament election sa sunod na taon dahil hindi tanggap ng lalawigan ang BOL o Bangsamoro Organic Law. Subalit iniyak nitong hindi natitinag ang UBGP sa kanilang ginagawang paghahanda sa nalapit na VARM eleksyon sa sunod na taon. Tayo ho inalulungkot sa desisyon ng Supreme Court patungkol po dun sa Sulu as a province na hindi na ho siya magiging part for now ng BARM. We didn't really expect this thing to happen. In fact, we have a lot of activities, especially on the BARM side, in terms of the programs and projects na continuously in-implement po natin. Nilinaw ni UBGP spokesperson Engineer Muhajirin Ali na wala siyang karapatang ihayag at isa publiko kung sino-sino ang tatakbo bilang official candidates ng kanilang partido sa iba't ibang lugar sa sakop ng BARM dahil may mga paluntutunan silang sinusunod sa paraan ng pagpili na magiging kandidato maging ang nakatukang paghahayag nito sa publiko kapag naisaayos na ang lahat. Mabubuo na yung 1 to 40 na nominated
individuals for the party. Diba? 50% of 80 should come from the party. Tama? So, nagkaroon mo tayo ng series of meetings yan within the leadership of the MILF and the UBJP just to make sure na mabuo po yan. Ang UBGP Party, ani ni Ali, ay isang partidong handang kumausap at humarap sa sinumang nagnanais lumahok sa kanilang samahan. Yan ang report din banudan para sa umagang balita ng Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Maraming salamat din banudan. Samantala mga kabayan, abangan sa ating pagbabalik mamaya. Kaso